Na, nasan po si first ko? Medyo kumalma na ako. Kunting pagsinghot na lang ang nagagawa ko. Nandun at pinapakain ng kasintahan niya. Halatang nag-alinlangan siya sa pagsagot. Napasimangot ako. Umusbong na naman ang inis ko kay first ko. Sabay-sabay kong isinubo ang mga grapes na nasa kamay ko para hindi maiyak. Nakakainis. Nakakainis talaga. Na, pwede niyo po bang lagyan ng laso ng pagkain nila mamayang dinner? O kaya yung akin na lang? Napaantanda si Nana Lily. Nalaki ang mga mata. Ano bang klaseng pag-iisip ang meron kang bata ka? Nainis po kasi ako sa kanila. Lumapit siya sa akin. Hinaplos-saplos ang magulo kong buhok. Kay bata-bata mo pa pero yun ang pinoproblema mo. Age doesn't matter na. Oo nga, pero hindi ba't sobra-sobra na? Panay, ang pilit mo pero wala naman pinatutungong maganda. Kumuha ito ng suklay. Sinimulang ayusin ang buhok ko. Para ko na din siyang lola kaya nakakagaan ang loob dahil nandito siya. Saksi sa pagkabigo ko sa buhay. Na, ipinaglalaban ko lang po ang tama. Sigurado ka bang tama ang ipinaglalaban mo? Iha, naging saksi ako sa paglaki mo. Mula noong iniiiri ka pa lang, nasa tabi mo na ako. Tinitigan ko siya sa mga mata. Halatang nag-aalala siya. Alam ko magalang at maginoo si Uno, ngunit kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Siya na mismo ang nagpapamukha sa'yo na dapat mo na siyang sukuan. Ang pinaglalaban mo, hindi ka pa man lumalabi, talo ka na. Tumulo ang luha ko. Agad ko rin pinahid. Lahat ng tao sa paligid ko, yun ang madalas ipamukha sa akin. Masakit na malaman na walang patutunguhan ng mga pinanghahawakan mo. Pero patuloy ka sa pagpapakatanga. Pero mahal ko siya na. Giit ko na ikinangiti niya ng malungkot. Mahal ka ba? Hindi, di ba? Para akong tinadyakan sa mukha sa naging tanong niya. Isang sampal ang tanong na iyon dahil alam ko ang sagot. Sagot na hindi magawang tanggapin ng puso't isip ko. Sige na, mag-ayos ka na. Nagsimula na siyang maglakad paalis. Habang ako nahihirapang lunukin ang apples na nasa bibig ko dahil sa bikig sa lalamunan ko. Lumabas ka bago maghapunan? Bilin niya. Tinanguan ko lang. Huwag nga kayong magulo. Mga bata kayo. Let's eat na po, Mami. Oo na nga, diba? Inis na sagot ni Tita Ninang. Kanina pa ako nakatayo sa bukanan ng dining room. Pinagmamasdan ng magulong magkakapatid at ang mga magulang namin na nagtatawanan. Hindi ko nakita ang dalawa. Ipinagsawalang bahala ko muna dahil kahit papaano'y tinamaan ako sa mga sinabi ni Nana. Oh, Princess Laika, come here. Kakain na tayo. Nangangayayat ka na. Natatawang tawag sa akin ni Kuya Third. Napatingin ang lahat sa akin. Tumingin sila sa suot ko. Hindi ako nagbihis. Nawalan ako ng ganang gumalaw habang silang lahat ay naka-semi-formal. Ako lang naiiba. Parang batang paslit na madungis. Come here, baby. Paglalambing ni Mommy, hinila niya ako paupo sa nakahandang hapag. Let's eat! Aya ni Kuya Second. Hindi napapigil sa pagkuha ng kanin kahit pa sinaway ni Tita Ninang. Hintayin natin ang kuya niyo. Sabi pa nito pero matigas talaga ang ulo ng mga anak. Sunod-sunod sa pagkuha ng pagkain. Pati plato ko'y nilagyan rin ni Kuya Second. Wala naman pong pinagkaiba kung hihintayin natin sila o hindi. Kung pwede nga pagkatapos ng announcement nila ko, no, umalis na agad sila dito. Sabat ni Kuya Fifth. Your mouth, Cinco. Kahit anong mangyari, kuya niyo pa rin siya at hindi ko kayo pinalaking ganyan. Galit na tugon ni Tita Ninang. Habang si Tito Ninong at Daddy ay abala sa pag-uusap. Mga iho, pwede bang humingi ng favor sa inyo? May nahon at puno ng lambing na singit ni Mommy. Tinignan siya na magkakapatid na sabay-sabay na nagsitanguan. Good. Put it down at hihintayin natin ang kuya first nyo. Hindi na nagtangkang umangal ang anim. Nagsiyo ko na lang habang ako'y tahimik lang na nagmamasid. Bakit ba naman kasi pa-importante? Bulong ni Kuya Second. Inip na nasa tabi ko. Kinurot ko sa tagiliran. Napaiktad siya. Pinukul ako ng masamang tingin. Nag-peace sign lang ako. Humagikik. Kurutin din kita. Ngumiti lang ako. Alam kong hindi niya kayang gawin. Saan ba kasi sila nagpunta? Tanong ko. Kumunot ang noo niya. Walang ganang nagkibit-balikat. Bibili daw ng sing-sing. I'm not sure. Narinig ko lang na pinilit ng babaeng yun na bumili daw sila. Nagpauto naman siguro. Tangay. Tumangulang ako. I'm sorry po, ma'am. Tita Mi, kung natagalan kami.
Napatingin kami sa nagsalita. Sa first ko, ka-holding hands, si Hazel. Agad dumako ang tingin ko sa daliri nito. Walang pagod na sumidihin na naman ang kirot sa puso ko. It's okay, iho. Napaiktad ako dahil sa kamay na humawak sa pisngi ko. Saan siya na kung ngayon lang ako nakabalik? May emergency kasi. Si Alex. Mariin kong nakagat ang labi ko. Bigla ako nakonsensya dahil ang totoo ay nakalimutan kong nandito nga pala siya. Magsuupo na kayo para makakain na tayo. Utos ni Daddy. Agad naman tumalima ang mga nakatayo. Nasa dulo si Daddy bilang padre de pamilya. Sa kanang tabi nito si Mommy at sa kaliwa ay si Tito Ninong na katabi si Tita Ninang. Habang sina Kuya Fifth, Kuya Sixth, Kuya Fourth, Kuya Third ay katabi ni First ko. Hawak pa rin ang kamay ni Hazel sa tabi nito. Kalinya sila ni Mommy. Habang kami kalinya ni na Tita Ninang. Katabi si Pitong Bansot. Si Kuya Second na katabi ko. Sunod si Alex. Magharap kami ni First ko. Kapag minamalas ka nga naman, ngayon pang may kasamang iba. Nagsimula na kaming kumain. Ilang minuto naging katahimikan bago nagsalita si Tito Ninong. First, sabi ng mommy mo, may announcement ka daw? What is it, anak? Tumigil siya sa pagkain. Sandaling binitawan ang kutsara tinidor bago sumagot. I'm getting married. Muling tumahimik. Ngayon, may tensyon ng namuo. Mahigpit ako napahawak sa kutsara para pigilan ang sarili na huwag magbigay ng reaksyon. Bakit ganun? Kahit alam ko na ang bagay na ito'y masakit pa rin. Walang panama ang sakit na nararamdaman ko noong nag-propose siya kay Hazel. Sa pagkadurog na nararamdaman ko sa mga oras na ito. Ngayon, mismong sa harap ng pamilya namin at mga magulang niya ipinagmamalaki na ikakasal na sila. Hindi ako gumalaw. Pakiramdam ko kapag gumalaw ako, literal na maghiwa-hiwalay ang puso ko. Madudurog na naman. Pakiramdam ko kapag hindi ako nagpigil, mauubusan ako ng tubig dahil iiyak na naman ako ng walang humpay. Bakit po? Kahit anong pilit ko, hindi ko na itago ang pagkautal. Lahat sila ngayon nakatingin sa akin. Halatang gustong malaman kung ayos lang ako. Oo, ayos lang ako. Ayos lang. Nadudurog lang naman ang mundo ko ngayon kaya ayos lang talaga ako. Napatingin ako kay Alex nang iabot niya sa akin ang baso ng tubig. Inumin mo muna, sabi niya. Doon lang nawala ang atensyon ng lahat sa akin. Sigurado ka na ba? Nag-aaral ka pa at napakabata mo pa para sa bagay na iyan. Sabi ni Tita Ninang. Seryoso ito? Nakataas ang kilay sa gawi ni na Hazel. Alam kong ayaw ni Tita sa babae kaya ganyan ang pakikitungo niya. Siguro dahil alam din nila ang tunay na kulay nito. Hindi ko nga maisip kung bakit hindi yun makita ni First. Parang lahat ng galaw nito para sa kanya'y tama. Kahit kasal na kami, mag-aaral pa rin po ako. Sagot ni First ko. Sumuliyap sa akin. Mabilis kong nalunok ang tubig na nasa bibig ko. Ang kutsarang hawak ko'y nabitawan ko. Nanginginig ang kamay ko. Pero bakit biglaan? Mommy, hindi biglaan yun para sa babaeng atat sa kasal. Pabalang nasabat ni Kuya Second. Kung gusto nila magpakasal, pabayaan niyo sila. Hindi rin naman magtatagal at panigurado maghihiwalay din yan. Shut up, Segundo. Huwag kayong sasabat sa usapan kapag hindi kayong kinakausap. Banta ni Tito Ninong na ikinayuko naman ng isa. It's okay, Dad. Hindi pa rin po magbabagong isip ko kahit tumutol kayo. Bakit hindi siyang pagsalitain mo? Sabat ko, sabay tingin kay Hazel. Lahat ng lakas na meron akong iniipon ko. Kahit anong pilit ko sa sarili ko, hindi ko kayang sundin ang mga sinabi ni Nana Lily. Sa huli ang nararamdaman ko pa rin ang nangingibabaw. Wala akong pake kung hindi niya ako mahal at talo na ako sa laban. Gusto ko pa rin panindigan ang nasimulan ko hanggang huli. Masaktan man ako ng paulit-ulit, wala akong pagsisisihan. Kailangan niya pa ba magsalita? Kumunot ang noo ni First ko. Sa akin na nakatuon ng atensyon. Lumunok ako. Tumingin din sa kanya. Well, hindi naman dapat sa lahat ng oras na depende siya sa'yo. Ayos lang na palagi sa akin siyang nakadepende. Palagi naman ako nasa tabi niya. Natigilan ako. Hindi agad nakapagsalita. Wow, ang loyal naman ng dating hindi halatang nanghalik na ibang babae. Pabiro kong sabi ng makabawi. Lahat sila natigilan pati ang mga magulang ko. Nagtatanong ang mga matang nakatingin sa akin. What do you mean? Doon lang sumabat si Hazel na napakahinhin pa rin. Bakit hindi mo siya tanungin? Tumingin ito kay First. Umili lang naman ang isa kaya ngumiti si Hazel. Don't talalay, Laika. Masama yun, baby girl.
Napaka-inosente ng ngiti niya. Sumama ang tingin ko. Naikuyom ang mga kamao sa ilalim ng mesa. Don't call me by my name and gross endearments. Pabalang kong sagot. Sabagay, ang taong naglolo ko, mananatiling loyal kapag walang nakakaalam. Ngumiti rin ako. Right, first ko? Malambing kong tanong. Wala akong pake kahit nasa harap kami ng hapag at ng mga magulang namin. Total lahat naman alam ang pagkahumaling ko sa kanya. So why bother hide it when everyone knows it already? Okay, mamaya na natin pag-usapan ng bagay na iyan. Kumain na muna tayo. Sabi ni Mommy. Pinandilatan ako ng mata. Napabuntong hininga ako. Bumalik sa pagkain kahit nawalan na ako ng gana. Napatingin ako kay Alex. Nilalagyan ng pinggan ko ng binalatan nitong hipon. Naramdaman ko ang kakaibang kalam ng sikmura ko. Pasimple ko itunulak palayo sa akin. Napangiwi ako sa kulay nito. Hindi ko gusto. Hindi ako kumakain yan. Really? Di ba paborito man sinigang na hipon? Nagtatakang tanong ni Kuya Fip. Nakamasid pala sa amin. Umiling ako. Pero ayaw ng tiyan ko sa pagkain na yan ngayon. Mas lalo kong inilayo ang pinggan. Hindi ko gusto ang amoy. May masakit ba sa'yo, anak? Nag-aalalang tanong ni Daddy. Ang puso ko. Huli na nang namalayan ko na sabi ko ang sagot. Nasanay sa isip ko lang. Wala ko pa sanang bawiin pero naagaw na ng pansin namin ang pabalang na paglapag ni Fresco ng hawak nitong utensils. Masama ang tabas na mukha nito. Wala na ang kalmado at maamong ora na kanina ko pa hinahangaan ng palihim. Tumingin siya diretso sa mga mata ko. Parang gustong higupin pati ang kaluluwa ko. Basta nginibabaw ang inis ko sa hindi malamang dahilan pagkakita sa nagngangalit niyang muka. Nainis ako sa kanya at bago yun sa pakiramdam ko. Excuses, kakausapin ko lang po si Laika. Pagkuha ay paalam niya. Tumayo. Sinanyasan niya akong sumunod. Hindi ako nag-alangan. Mabilis akong tumayo. Excuse me po. Paalam ko sa mga magulang namin. Mariin ang pagkakakagat ko sa aking labi. Nakatingin sa malapad niyang likod. Mariin ang pagkakakagat ko sa aking labi. Nakatingin sa malapad niyang likod. Nauna siya maglakad base sa direksyon tinatahak namin. Papunta kami sa garden. Kahit ang likod niya, gwapong-gwapo sa paningin ko. Walang kahit anong pangit sa kanya maliban lang sa pakikitungo niya sa akin. Hindi lang naman ang physical na anyo niya ang mahal ko. Kahit ang mga imperfections niya, tanggap na tanggap ko. Rinig ko ang ilang ulit niyang pagbuntong hininga nang tumigil sa tagong parte na hardin. Namewang siya bago kunot noong humarap sa akin. Napatigil ako. Ilang hakbang malapit sa kanya. Gusto ko mang basahin ang emosyong naglalaro doon, hindi ko magawang pangalanan. Sadyang ayaw niyang ipaalam sa akin. Bakit kailangan mo sabihin ang mga bagay na yun? Sumeryoso ako. Nawala masaya kong ngiti dahil sa ekspresyon ng mukha niya. Alin doon? Alam mo tinutukoy ko. Halos tumaas ang boss niya. Kung sinabi mo ang mga bagay na iyon para sirain ang mga plano namin ni Hazel, ako na nagsasabing hindi nun maapektuhan kung ano man ang meron kami. Hindi ako nagsalita. Kahit lahat kayo tumutol, pati na ang mga magulang ko, buong desisyon ko, kaya huwag kang magtatangkas sirain lahat ng iyon. Madidiin ang bawat katagang binibitawan niya pero hindi pa rin ako sumagot. Naihilamos niya ang mga palad sa kanyang mukha sa pagpipigil. Bakit ka ba nagkakaganito? Pagkuway tanong niya. Hindi pa rin ako sumagot. Ano? Sagaw niya. Naikuyom ko ang mga kamay ko. Hindi na ako nakapagpigil. Nagkakaganito ako dahil hindi ko matanggap na pakakasalan mo siya. Nagkakaganito ako kasi mahal kita. Kahit ang tanga-tanga ko na sa mata ng lahat. At nagkakaganito ako dahil nasasaktan ako dahil ang pinaglalaban ko wala lang para sa'yo. Tuluyan na ako napaiyak. Hindi mo ba maintindihan o nagbubulag-bulagan ka lang? Bulyaw ko. Alam mo wala lang sa akin lahat ng pinaglalaban mo. Pero bakit ayaw mo pa rin tumigil? Ano ba hindi mo maintindihan sa mga salitang hindi kita mahal at hindi kita mamahalin? Wala kang puwang sa puso ko at sa mga pinaggagawa mo mas lalo bumababa ang tingin ko sa'yo. Sigaw niya. Durog. Wasak. Nagdurugo. Nalulumo. Unti-unting pinapatay. Kulang ang mga salitang iyon para ilarawan ang nararamdaman ko ngayon dahil sa mga masasakit na salitang lumabas sa bibig niya habang nakatingin sa mga mata ko. Napaka-desperado mo. Tuluyang piniga ang puso ko. Ilang ulit na umeko sa isip ko mga katagang iyon na hindi ko lubos maisip na sasabihin niya.
Lahat pala ng ginawa ko kababawan para sa'yo. Lahat ng pagtsatsaga ko kadesperadahan para sa'yo. Lahat walang kwenta para sa'yo. Saan ako lulugar first? Saan ako lulugar sa buhay mo para kahit paano maging parte ako nito? Saan? Sabihin mo para maramdaman ko nag-e-exist ako sa mundo mo. Namamaos na ang tinig ko dahil sa paghagulhol pero hindi ako nagpaawat dahil sobra ako nasasaktan. Pakiramdam ko anumang oras, mag-hysterical na ako. Saan ang lugar mo? Wala. Dahil ni minsan hindi ka nagkaroon ng lugar dito. Itinuro niya ang dibdib niya. Gusto mo bang ipamukha ko sa'yo? No, naipamukha ko na pala sa'yo ng ilang ulit. Kulang na nga lang isampal ko sa'yo para magawa mong tumigil. Pero matigas ka pa rin. Sa galit, mariin niyang hinawakan na magkabila kong braso. Walang katumbas na sakit ang nararamdaman ko ngayon. Ni minsan ba? Hindi ka naging masaya dahil alam mong mahal kita? Tanong ko. Natigilan siya. Ni minsan ba natuwa ka sa pagpaparamdam ko kung gaano ka kahalaga sa buhay ko? Nakaramdam ka ba lang ba ng kilig kapag ipinanghangalandakan kong ikaw ang mundo ko? Yumuko ako. Mas lalong pumiyok ang boses ko sa pag-iyak. Kasi ako, kulang na lang ipagpalit ko ang lahat ng meron ako para lang maramdaman kong masaya ka dahil sa akin. Simpleng ngiti mo lang kahit pa para sa iba. At hindi para sa akin, para ko nang naabot ang langit. Napakasaya ko kapag kinakausap mo kahit pa para lang sabihin at ipumukha sa akin na wala akong pag-asa. Na wala akong ni katiting na puwang sa buhay mo. Lahat ng sakit na palagi mo pinaparamdam sa akin, hindi ko magawang indahin. Dahil alam ko isang ngiti mo lang, mawawala na agad lahat na ngayon. Patuloy ako sa paglabas ng mga bagay na gusto ko sabihin sa kanya. Lahat-lahat. Ang mas masakit, wala akong karapatan para magalit at sumbatan ka. Dahil hindi mo naman inutos sa akin ang bagay na yun. Na mahalin ka. Gusto ko yung naramdaman at sinasarili ko. Mariin ko ipinikit ang mga mata ko habang ang mukha ko basang-basa na sa walang habas na pagdaloy ng mga luha. Yun ang pinakamasakit na parte ng one-sided love. Kahit parang pinapatay ka na sa sobrang sakit. Wala kang karapatang dumaing dahil wala kang pinangahawakan. Dahil ang tao mahal mo, may mahal ng iba. Muli kong iniangat ang paningin ko para salubungin ang walang bahid ng emosyon niyang mga mata. Malungkot akong ngumiti habang ang luha walang ampat sa pagbuhos. Kaya lang naman ako nagkakaganito kasi binigyan mo ako ng pangahawakan. Binigyan mo ako ng dahilan para maghabol. Wala lang ba talaga sa'yo yung mga halik at yakap na ibigay mo sa akin? Ang gabing yun. Wala lang ba sa'yo lahat ng mga nangyari sa atin? Wala akong narinig na sagot mula sa kanya. Durog na ako. Dahil nanatili ako nakahawak sa mga alaalang yun. Mga alaalang wala lang pala sa'yo pero ginawa mo. Pinaasa mo ako sa wala. Pakiramdam ko literal na dinukot ang puso ko. Piniga para durugin ng paulit-ulit. Pero mas nakakatawa. Kahit anong pagkadurog at sakit ang maramdaman ko, hindi kita magawang kalimutan. Hindi ko inalis ang pagkakatitig sa mga mata niya. Akala mo ba? Hindi ko hiniling na sana hindi na lang ikaw. Na sana iba na lang ang mahal ko. Baka sakaling makapag-asa ako. Ilang milyong ulit kong hiniling yun. Gustong-gusto ko siyang pagsasampalin. Gustong-gusto kong isumbat lahat. Kasi minsan, hindi ko na talaga kaya ang sakit pero sa huli, wala pa rin nangyayari. Sa'yo pa rin talaga tumitibok ang puso ko. Hinaplos ko ang puso ko. Tulad na lang ngayon. Pinapatay na ako sa sobrang sakit pero ikaw pa rin ang sinisigaw niya. Muling rumagasa ang mga luha ko. Hindi ko magawang ibalik ang dating lakas ng loob at magpanggap na masaya dahil talagang wasak ako. Nakakapagod rin magpanggap na masaya lalo kapag sobrang nasasaktan ka na. Parehas lang tayo. Tulad ngayon, kahit anong sabihin mo wala pa rin nagbago sa nararamdaman ko. Hindi kita mahal. Sagot niya. Matapos tumitig na ilang minuto sa kawawa kong mukha.
Ngumiti ako pero nauwi iyon sa pagniwi dahil sa sidhi ng sakit sa puson ko. May kung anong namuo doon na hindi ko alam. I know. Tanging nasagot ko habang lumuluha pa rin. Huwag mo na ako mahalin. Napahawa ako sa puson ko. Hindi ko pinahalatang halos panawan ako ng ulirat dahil sa sobrang kirot nito. Sana, kung gaano kadaling sabihin, ganun din kadaling gawin. Sana. Binitawan niya mga braso ko kaya natumba ako sa damuhan. Sa sobrang sakit ng puson ko, hindi ko na malayang nakadepende na ang katawan ko sa hawak niya. Mas lalong sumidhi ang kirot. Dumoble pa iyon hanggang sa mawala ang atensyon ko sa nararamdaman ng puso ko. Mommy! Naisigaw ko. Hindi ko alam ang gagawin nang makita ang masaganang pagdaloy ng dugo sa hita ko. Mommy! Help me! May dugo! Lumakas ang pag-iyak ko. Si First ay natulala. Hindi rin alam ang gagawin habang nakatingin sa hita kong duguan. Mommy! Nangihina na ako. Mas dumiin ang paghawak ko sa puson ko. Napamura siya. Doon lamang natauhan. Agad na kumilos para buhatin ako. Please, help me. Bulong ko. Tuluyan na akong nawala ng malay. Third person over voice. Nabalot ng katahimikan ng buong hapag nang umalis na Kuya First at Laika. Naging abala ako sa pagkain. Ang totoo, ayoko sa babaeng pakakasalan ng kapatid ko. She's a great pretender. Nasa loob ang kulo. Sa dami ng babae, bakit siya pa ang nagustuhan ni Kuya? Alam ko ang tipo niya pero totoo nga sigurong kung ano ang tipo mo. Kabaliktaran ang mapapasayo. Nagustuhan mo ba ang foods? Tanong ni Tita Mi kay Hazel. Opo, napakasarap po. Napaismid ako sa sagot niya. Plastic. Napalingon ako sa gawin ni Seventh. Masamang-masama ipinupukol nitong tingin sa babae. Napangiti ako. Hindi ko siya kinukonsinti. Sang-ayon lang ako sa sinabi niya. Kahit bata, alam ang pinagkaiba ng totoong ugali sa hindi. May narinig ba kayo? Nabaling lahat ang atensyon kay Kuya Second. Anong narinig? Tanong ni Daddy. Parang may sumigaw. Boses ni Princess Laika. Mabilis kami nagsitayuan. Rinig na rinig sa buong kabahayan ang malakas na sigaw niya. Wala kaming sinayang na oras. Nagtakbuhan papunta sa garden. Doon ang gagaling ang boses niya. Hindi ako nakagalaw nang marating namin ang kinaroroonan nila ni Kuya First. Baby, what happened? Halos simatayin si Tita. Dinudugo ka. Nagkakagulo na. Samantalang ako hindi nakagalaw. Nanlalaki ang mga matang nakatingin sa mga hita niyang duguan. Nanginig ako sa takot. Tabi! Natauhan ako dahil sa malakas na sigaw ni Kuya First. Buhat-buhat si Princess. Walang malay. Oh God, please, not my baby. Umiiyak na dasal ni Tita habang nakahabol kay Princess. Ganon din si na Tito. Please baby, hold on. Pupunta tayo sa ospital. Si Tito'y umiiyak na rin. Diyos ko. Nakasalubong namin si Nana Lily. Agad na binakasan ng labis na pag-aalala nang makita ang mga nangyayari. Hurry up, Third! Sigaw ni Kuya Second. Mabilis na tumakbo para kumuha ng sasakyan. Tumakbo rin ako. Sumunod sa kanya. Sobra ako natataranta. Naiiyak ako. Agad kaming nagsisakayan. Walang salitang tinahak ang direksyon papunta sa pinakamalapit na ospital. Ilang minuto lang agad naming narating. Muling binuhat ni Kuya First si Laika. Puno ng dugo ang damit niya pero parang mas wala siya sa sarili kaysa sa amin. Emergency! Sigaw niya. Agad tumalima ang mga nurse at doktor. Hindi na kami nakapag-park na maayos. Pare-parehong nagmamadaling tumakbo papasok, diretso sa emergency room. Please God, huwag ang ano ko, please. Natigilan ako. Dahan-dahan ang naging paglalakad papunta sa mga magulang namin. Lahat sila umiiyak. Mas malakas ang hagulhol ni Tita habang nakaupo sa waiting area sa labas ng ER. Nangihina ako napasandal sa pader. Hindi ko na rin napigilan ang mga luha ko. Nakakapanlumo kapag nakikitang ganito nag-iisang prinsesa ng pamilya. Please God, take care of her please. Tumabisakan si Kuya Second pero hindi ko siya nagawang lingunin.
Nag-aalala ako. Bulong niya. Natatakot ako. Luhaan ang mga mata niya katulad ko. Hindi ako nagsalita. Hinintay ang mga susunod niyang sasabihin. Natatakot ako sa sasabihin ng doktor. Ang alam ko kasi kapag dinudugo ang isang babae ng ganoon, nagkakaroon ng miscarriage. Kumunot ang noo ko. Miscarriage? Dahan-dahan siyang tumango. Tumingin sa akin. Malaki ang possibility na buntis siya. Hindi ko agad na-absorb ang mga sinabi niya. Sandali ako natulala. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nanlaki ang mga mata. Naguguluhan ako. Hindi ko alam ang dapat sabihin sa dami ng tanong sa isip ko. Napakabata niya pa, pero bakit nangyari ang bagay na ito sa buhay niya? Sinong ama? Natagis ang bagang niya. Galit na galit. Mariin kumuyom ang mga kamao. Ano nangyari? Bakit nauwi sa ganito first? Mahinahon ngayon lumuluhang tanong ni tita. Agad kaming napatayo na makita si kuya. Kalalabas lang niya ng ER dahil siyang malalay kay Princess papasok. Tulala ito. Punong-puno ng pawis ang muka. Balot ng dugo ang damit, pati na ang mga kamay. Nakatingin sa malayo, parang hindi narinig ang tanong ni tita. Dahan-dahan ito naglakad papunta sa sulok. Doon tahimik na umiyak. Parang kinurot ang puso ko dahil sa itsura niya. Walang lakas, wasak at puno ng lungkot ang mga matang lumuluha. Bala ko sana siyang lapitan pero nauna itong lapitan ni Hazel. Niyakap ito. Biglang naglaho ang awang nararamdaman pagkakita sa kanilang dalawa. Soul! Bulong ni Second. Panay ang bulong niya. Lahat kami tahimik na umiiyak habang naghihintay na lumabas ang doktor. Hindi maalis ang tingin ko sa dalawa. Mas lalong niyakap ni Hazel si kuya pero tulala lamang ito. Hindi nagawang gumanti ng yakap. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang reaksyon niya, gayong palagi naman siyang walang pakialam kay Princess. Hindi ko pa siya nakitang umiyak, baliban na lamang ngayon. Sa tsura niya para siyang pinapatay at dinudurog ng paulit-ulit. Hindi naman magkakaganito sa Laika kung hindi dahil sa kanya. Masama siya. Napakasama. Lahat kami natigilan sa biglang pagsigaw ni Seventh. Tumakbo ito palapit sa kanya. Ilang ulit niya itong sinipa habang umiiyak. Napakasama mo. Palagi mo na lang siyang sinasaktan at kinakawawa. Hindi ka dapat niya minamahal dahil sinasaktan mo siya. Sigaw nitong nagwawala. Mabilis na inalo ni Mommy pero hindi nagpaawat. Wala pa ring tigil sa kakasigaw sa mismong harapan ng nakatatanda naming kapatid. Gumalaw si Kuya first. Akala ko pagagalitan niya ito pero hindi. Malungkot lang siyang umiti nang humarap sa bunso namin. Ginulo ang buhok nito. Tama ka. Masama ako at sa sobrang kasamaan ko. Umabot sa ganito. Kasabay ng pagtulo na naman ng mga luha. Wala akong karapatang umiyak pero alam mo, ang sakit-sakit kasi dito. Sinuntok niya ang dibdib. Kasi alam kong ako may kasalanan kung bakit nasa ganito siyang sitwasyon. Alam mo, pero patuloy mo pa rin siyang sinasaktan dahil sa babaeng yan. Sumisigaw pa rin ito. Galit na tinuro si Hazel na umiiyak rin. Anong karapatan niyang umiyak? Wala siyang karapatan dahil hindi siya parte ng pamilya. Malungkot na bumaling si Kuya First sa babae. Bumalik ang atensyon kay Seven. Minsan, kailangan mong gumawa ng mali para maprotektahan ang tama. Niyakap niya ito ng mahigpit. Pilit namang nagpumiglas. Bakit kailangan protektahan ang tama ng mali? Hindi mo ba alam na isang pagkakamali hindi may tatama na isa pang pagkakamali? Kaya kung sinasabi mo na may pinoprotektahan kang tama gamit ang mali, isa kang malaking gago. Sabat ni Kuya Second. Hindi ko na malayang nakalapit na pala sa kanila. Ramdam na ramdam ang bumibigat na tensyon sa pagitan nilang dalawa kaya agad na pumagitna si Daddy. Hindi ito ang tamang oras para magsasihan. Kalmado, ngunit may pagbabandang saway nito. Ilang ulit na umiling si Kuya Second. Nakakuyong pa rin ang mga kamao. Wala akong sinisisi, Daddy. Pero sa ikinikilos niya, dapat nga siyang sisihin. Isa pa, siya lang naman palagi ang dahilan kung bakit nalalagay tayo sa ganitong sitwasyon. Hindi sumagot si Kuya First. Sana kasi hindi niyo nalang ipinalam sa iba mga plano niyo. Sa simula pa lang wala naman kami pakaalam sa inyo lalo na sa babaeng yan.
Sabay duro kay Hazel. Kung balak niyo magpakasal kayo at magpakalayo-layo. Hindi ipamumukha niyo pa sa bata. Huwag na kayong magpakita hanggang sa tuluyan kayong mawala sa mundo. Mas pipiliin ko pang kayo ang mawala kaysa makita nagkakaganyan si Laika. Galit na galit niyang wika. Umangat ang kamao ni Daddy. Tumama iyon sa panga niya. Natumba siya sa sahig. Dumugo ang kanyang labi. Agad niya naman pinunasan. Hindi kita pinalaki para maging ganyan ka sa kuya mo. Galit na rin si Daddy. Nagsidulog kami sa kanila. Inalayo sa isa't isa. Inalalayan kung tumayo si Kuya Second. Stupid! Bulyaw ni Mommy. Hindi na kayo nahiya. Dito pa kayo nagkakaganyan kahit alam niyong hindi biro ang sitwasyon. Itinulak niya si Daddy. Tinignan na masama si na Kuya. Huwag niyo nang dagdagan ang sitwasyon kung ayaw niyo ako magpaputok na matitigas niyong bungo. Natahimik ang lahat. Muli siyang bumalik sa pagkakayakap kay tita. Wala pa rin tigil sa pag-iyak.